Ito ang sabi niya, mga kababayan, dahil sa mga kagagawan ng mga kalaban ni Martin sa politika, ikaw lang naman yung lumaban eh. Okay naman yung samahan dati, di ba? Oo, nag-ambisyon ka kasi na maging prime minister eh, di ba? Kaya yun. Masyado mataas kasi ambisyon ng asawa mo, ma'am eh. Galit na galit ang husband ko kanina, tumaas ang blood pressure dahil sa testimony ng dating security ni Saldico. So, hindi pa natuluyan? Ha? I'm sorry ha. Kasi sa sobrang galit namin, hindi nauubra. Hindi nauubra ang mga kaartihan ninyo. So itong si Marcoleta ang siguradong nagturo ng sasabihin sa taong ito. And for that, hindi namin palalampasin and we will sue the bodyguard. Yun, no? So, kakasuhan daw ang bodyguard at pinagbabantaan na yung bodyguard. Okay, tuloy natin. According to my husband, after treatment, talaga sakit na. Bakit ganon? Pagka pinaparatangan ka, pagka isinusumbong ka, biglang nagkakasakit Naging si Martin, hindi makontak si Saldico. Walang hiya, oo. Wala. Saldico, wala na. Oo. Ano na? Saldi nilaglag ka na ng amo mo. Ayan na nakita doon sa statement ni Eda. Ayan po ang buong statement ng asawa ni Romualdez, mga kababayan. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Talaga bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets. 11 air assets worth nearly 5 billion pesos ang kinumpirma ng DPWH na pagmamay-ari umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nahaharap din sa freeze order ang vehicle assets worth 474.4 million pesos. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo. At eto na nga mga kababayan, Master Juday, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mainit na balita na nangyayari sa ating bansa. At eto na nga mga kababayan, galit na galit daw si Martin Romualdez at pinagbantaan na ang testigo na si Orly Gotesa na isang Marines. Samantala, 21 personalidad na idinadawit sa pagnanakaw sa gobyerno, inirekomendang kasuhan na ang mga ito. At katunayan na nag-uumapaw ang kayamanan ni Romualdez at Saldico, inilantad na. At ito pa ang magandang balita, nagkatotoo ang bolang kristal ni VP Sara Duterte at napatunayan niya ang kanyang mga nauna ng sinabi tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Pag-uusapan po natin lahat ng yan pagkatapos lang nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at syempre huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Huwag yung kakalimutan na mag-comment at i-share ang ating mga video. Okay? So sa punto ito, umpisahan na po natin ang mga kaganapan sa araw na ito. At ito na nga mga kababayan, galit na galit po si Martin Romualdez sa pagsisiwalat ng marinong testigo dahil isinangkot ang pangalan niya sa iskandalo. Hey! Iskandalo or totoo? Okay, alam nyo, ang katotohanan sa mundong ito, mga kababayan, walang magsasabi na kahit sino man na sila ay nagnakaw. Ako ay nagnakaw. Hanggat hindi po ito napapatunayan sa husgado, lalaban sila at lalaban at magsisinungaling na magsisinungaling na magsisinungaling. Marahil ngayon ay matatawag natin silang inosente, pero sa ebidensya na nakikita ng mga Pilipino, kumbinsido ang mga ito na sangkot sila dito sa katiwalian na ito. Yun, okay? Samantala may pahayag naman po ang asawa ni Romualdez na si Yeda Romualdez. Naggalit na galit daw ang kanyang asawa nang binanggit ang pangalan ni Martin Romualdez diyan sa Senado. Basahin po natin mga kababayan ang kanyang pahayag na ito at nandyan po sa screen, kayo na ang magbasa pero basahin ko pa rin. Okay. At ito ang sabi niya, mga kababayan, dahil sa mga kagagawan ng mga kalaban ni Martin sa politika, ikaw lang naman yung lumaban eh. Okay naman yung samahan dati, di ba?
Oo, nag-ambisyon ka kasi na maging prime minister di ba? Kaya yun. Masyadong mataas kasi ambisyon ng asawa mo, ma'am Oo. So, yan. Ulitin po natin. Dahil sa mga kagagawa ng mga kalaban ni Martin sa politika, na pagtatanim ng mga testigo. Natatawa ko. Sige. Buuin mo muna natin at mag-react tayo pagkatapos. At pagtatanim ng mga testigo, galit na galit ang husband ko kanina. Tumaas ang blood pressure niya. Hindi pa natuloy. Hindi kasi ang mga pingin. Kaya muna natin ang buo, tapos komentuhan natin ang bawat linya. Dahil sa mga kagagawa ng mga kalaban ni Martin sa politika, na pagtatanim ng mga testigo, galit na galit ang husband ko kanina. Tumaas ang blood pressure niya sa galit dahil doon sa testimony ng dating security ni Saldico. The bodyguard is so obvious, lying and Senate. Halata naman na pinangungunahan ni Marcoleta halatang planted na. At bakit kay Marcoleta siya makikipag-usap gayong pwede naman kay Senator Ping Lacson? Di ba it's so obvious? Itong si Marcoleta ang siguradong nagturo ng sasabihin ng taong ito. And for that, hindi namin palalampasin ito and we will sue that bodyguard. Habang may oras pa, mag-isip-isip siya dahil mabigat na kaso ang pwede namin isampa sa kanya sa pagpaparatang ng walang ebidensya. According to my husband, after his treatment, we will file charges to that guy as soon maging okay na ang kalagayan ni Martin. Kasi as of now, sa sobrang sakit ng loob at galit niya kanina, muntik siyang ma-stroke sa taas ng blood pressure niya. Kaya pinayo ng kanyang doktor na mag-relax muna at umiwas muna sa stress. We will see you in court, Mr. Bodyguard. Alam niyo po, mga kababayan ko, sa totoo lang, maniwala po kayo at hindi. Until now, hindi siya makapaniwala na nagawa ni Saldico lahat ng ito dahil pinagkatiwalaan niya ito ng higit pa sa isang kadugo. Full trust talaga. And maging si Martin, hindi niya makontak si Saldico, naka-block na, naka-siya sa messenger, sa hiya niya siguro sa asawa ko, Romualdez wife. Okay. Una, dahil sa mga kagagawa ng mga kalaban ni Martin sa politika, pagtatanim ng testigo. Unang-una, sino ba ang mahilig magtanim ng testigo? Mga testigo laban sa mga Duterte na hindi umubra at bumaliktad pa yung mga iba. Galit na galit ang husband ko kanina, tumaas ang blood pressure dahil sa testimony ng dating security ni Saldico. So, hindi pa natuluyan? I'm sorry kasi sa sobrang galit namin, hindi na uubra. Hindi na uubra ang mga kaartihan ninyo. Tumaas daw ang blood pressure niya at dahil doon sa testimonya ng dating security ni Saldico. So, pinatunayan niya na itong nagsalita na si Gutesa, mga kababayan, ay talagang security ni Saldico. 1 point. That bodyguard is so obvious na in the Senate halata naman na pinangungunahan ni Marcoleta at halatang planted na. Bakit kay Marcoleta pwede makipag-usap kay Senator Ping Lacson? It's so obvious. Unang-una, Madam Yeda, si Alcantara binigyan ng papel ni SOJ Remulla. Ang ginagawa ni Senator Marcoleta, sinisiguro lang niya na ang babasahin ni Gutesa ay yung totoong sinumpaan niya, yung totoong sinulat niya. Okay? So, bakit kay Ping Lacson? Halatang-halata naman na si Ping Lacson ay pinagtatanggol yang asawa mo. Di ba? Yun ang obvious na obvious. Di ba? So, itong si Marcoleta ang siguradong nagturo ng sasabihin sa taong ito. And for that, hindi namin palalampasin and we will sue the bodyguard. Yun, So, kakasuhan daw ang bodyguard at pinagbabantaan na yung bodyguard. Okay? Habang may oras pa mag-isip-isip siya, dahil mabigat ang kaso na pwede isa pa sa kanya, pagparatang niya ng walang ebidensya. Sa tingin ko, hindi naman magsasalita yung guard, di ba? Yung Marines, yung retired Marines, kung wala siyang ebidensya. So, tingnan natin, abangan natin sa mga susunod na pagdinig kung anong mga ebidensya. Pero sana, yung ebidensya na yan, itago. Kasi, pag nilabas na yan dyan sa Senado, wala na. Pagdating sa korte, wala na, panis na yan. So, mga kababayan, ituloy natin. According to my husband, after treatment, talaga sakit na. Bakit ganon? Pagka pinaparatangan ka, pagka isinusumbong ka, biglang nagkakasakit Oo. Ano mayroon? Nagkakatoink-toink-toink na tayo. So, ayan. We will see you on court, Mr. Bodyguard. Okay?
Alam niyo po ba mga kababayan ko, sa totoo lang, maniwala po kayo hindi until now, hindi makapaniwala na nagawa ni Saldico lahat ng ito dahil pinagkatiwalaan niya ito ng higit. Okay na. Sa tingin niyo gagawin ni Saldico 'yon, ha? Nang alam niya na makikita ng Speaker of the House, makikita ng Presidente ng Pilipinas, kasi pipirma na yung dokumento eh. Kahit anong gawin ni Saldico, pag walang pahintulot ng Speaker of the House at ng Presidente, hindi mangyayari. Oo, huwag niyo kayo pinagnuno. So yan po mga kababayan. Meron pa dito. Maging si Martin, hindi makontak si Saldico. Walang iya, oo. Wala. Saldico, wala na. Oo. Nilaglag. Saldi, ano na? Saldi nilaglag ka na ng amo mo. Ayan na nakita doon sa statement ni Yeda. Ayan po ang buong statement ng asawa ni Romualdez mga kababayan. So, madali lang naman yung patunayan. Patunayan nyo na walang sala asawa mo. Pero hanggat hindi nyo napapatunayan, patuloy na magngangalit ang mga Pilipino. So, nagagalit daw si Martin Romualdez mga kababayan. Paano naman yung galit ng mga Pilipino na ninanakawan ng trilyon-trilyong piso? Diba? Intindihin nyo yung galit ng tao dahil wala kaming pakialam sa galit ninyo. Diba? Una-una, hindi naman namin kayo inutusan na magpolitiko kayo. Kayo ang nagpupunta at nagsisiksikan dyan na maging politiko. Bakit? Pwede naman magnegosyo. Bakit gustong-gusto nyo maging politiko? Diba? Kung di kayo nagnakaw, hindi ninakaw yung pera, saan napunta yung pera ng mga Pilipino? Tungkulin ang asawa mo na ipaliwanag kung saan napunta ang kaba ng bayan. Yan ang katotohanan. Diba? At sa kabila, ang pangalan ni Romualdez sa issue na ito, paulit-ulit na habang binabanggit ang pangalan ni Saldico, karugtong nito ang pangalan na Martin Romualdez. Pero, bakit wala ang pangalan niya sa mga personalidad na sasampahan ng kaso? Diba? Paulit-ulit na binanggit ang pangalan niya, bakit di siya kasama? Diba? May nililisan, may pinagtatakpan, may iniiwasan ba tayo? Yung mga pinangalanan na iba, porque hindi ka alyado, sasampahan na ng kaso. Pagka-alyado, saka na lang, o hindi na. Sinusubukang iligtas dahil ka mag-anak na nasa Malacanang. Ganun ho ba? So, ito po yung mga pangalan, mga kababayan, mga pangalan ng sasampahan ng kaso. Ito, basahin po natin, ito. At ayon dito sa dokumento na galing sa Malacanang, sabi dito, just in, DOJ, kinumpirma ang pangakasuhan ng mga individual na idinadawit sa flood control mess. Kabilang narito sina Congressman Saldico, Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, alias Beng Ramos, alias Mina, Undersecretary Mary Mitzi Mitch Lim Cagayon Uy, Mr. Maynard S. Nu, former Senator Ramon Bautista Bong Revilla, Miss Carlin Y. Villa, Undersecretary Roberto R. Bernardo, Engineer Henry C. Alcantara, Mr. Giancarlo Rivera, Miss Linda Victoria Macanas, Mr. Juanito Mendoza, CPA, Miss Sally Nicolas Santos, Mr. Jesse Mahusay, alias Andre Balatbat, Engineer Bryce Erickson D. Hernandez, Engineer JP D. Mendoza, Engineer RJD Dumasig. Ayon sa DOJ, inirekomenda ng National Bureau of Investigation NBI ang case build-up sa National Prosecution Service sa mga naturang individual. Bunsod ito sa mga sinumpaang salaysay ni ex-Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ex-Aid Bryce Hernandez, JP Mendoza at ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo. So yan po ang mga personalidad na sasampahan ng kaso. Ang daming congressman na pinangalanan, binanggit din mga kababayan, pero bakit wala dito? Naglolokohan ho ba tayo? Pero sa puntong ito, ang bola ay nakay Saldico. Nasa kanya na yon kung kanino niya ipapasa ang bola. Dahil dito, malinaw na malinaw, mga kababayan, na siya ang idinidiin ng gobyerno. Siya po ang dinidiin ni Marcos Jr., siya po ang dinidiin ng lahat ng nasa gobyerno, pati ni Martin Romualdez. So, Saldico, nasa iyo ang bola kung kanino mo ipapasa. Kasi kung ako, hindi ako papayag na ako lang maghirap. Na marami tayong nagpakasarap, tapos ako lang maghihirap. That's no way. Di ba? Kung ako ilalaglag ko na rin, inilaglag na rin lang naman ako, abay, maglaglagan na tayo. Baka maiba pa ang sitwasyon ko, maawa pa sa akin ang mga tao. Dahil nagsasabi ako ng totoo. Di ba?
Kung ako laglag na ako, sasabihin ko kung sino pasimuno, di ba? Bakit makukulong ako tapos kayo libre? Magkakasama tayo diyan, di ba? Pero eto na nga mga kababayan. Dapat etong si Saldico mag-tell all na siya, di ba? Kasi hindi naman po pwede. Hindi po pwedeng ikaw lang, di ba? Kasi tulad ng mga kontraktor, hindi naman gagalaw yan kung wala kayo. Di ba? Kung wala yung mga politiko. So, ikaw, nasa iyo yan, Saldico. Ha? Pero mga kababayan, sa kabilang banda, talagang marunong ang Diyos, no? Maghihintay ka lang dahil kusang lalabas ang katotohanan. Sa kabilang banda, napatunayan ni BP Sara yung mga sinabi niya dati. Kung noong una, nakakatanggi pa itong si Saldico, kasi akala niya hindi sila mabubuko. Ngayon, na ang dami nang tumitistigo at lagi nating naririnig pangalan, Saldico, 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 nasaan ngayon ang kredibilidad mo, Saldico? Di ba? Na hindi pa sila nabubuko. So ngayon, eto. Kontrobersyal ang mga akusasyon ni Eto, yung mga akusasyon ni VP Sara Duterte na nagkatotoo na ngayon. Ayaw kasi naman yung maliwala Vice President Sara Duterte. Ah. Kino-control daw ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ang pondo ng bansa. Pero buwelta niko, inililihis lang ng bise ang issue para hindi siya madikdik sa kanyang mga kapalpakan bilang Education Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Derechahan ng pinangalan. So ito mga kababayan, konti lang, babalikan lang natin ng konti ang nakaraan. Dahil dito, noong akala nila na mapapatumba nila si BP Sara Duterte, binanat-manatan ni Saldico. Sabi ni Saldico, ikaw ba naman, mabigyan ka ng 125 million, talagang masisilaw ka dyan. Kukunin mo yan, ibubulsa mo yan. 120 million, puta, samantalang kayo, maletang maleta, 48 na maleta, ang laman, 58 million ang isa, 48 million ang isa, tapos init na init kayo doon sa 125 ni BP Sara Duterte na ginamit naman ng tama. Yun ang sinasabi ng COA. Walang irregularidad sa paggastos ng pondo ni BP Sara. Ayun yung maniwala Ni Vice President Sara Duterte, ang mga aniyay kumukontrol sa pondo ng bayan. Sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Saldico. Sinabi yan ni VP Sara sa part 2 ng recorded video na inilabas ngayong araw, kasabay ng pagdinig ng Kamara para sa pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Ayon kay VP Sara, noong 2023, nilapitan umano siya ng ilang miyembro ng Kamara at hiningan ng parte sa 5 bilyong pisong budget para sa pagpapagawa ng mga classroom. Hindi malinaw kung anong gagawin at kung para saan ang hinihinging parte ng pondo. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Yun. Sa budget ng So dito nagsimula yon mga kababayan. Diyan sa very interview na yan ni BP Sara Duterte, doon na po uminit ang usapan. Nagkaroon na ng impeachment and all that. Pero hindi tayo naniwala kay BP Sara Duterte. Hindi natin pinaniwalaan si BP Sara Duterte. Pero ngayon, kung makikita natin, i-analyze niyo yung sitwasyon. Si BP Sara Duterte, inakusahan na nagnakaw ng 125 million. Pero walang takot na hinarap ni BP Sara yung akusasyon sa kanya at nag-appear siya sa hearing ng Kamara, sa hearing ng Senado, hindi siya natakot. Bakit? Kasi nagsasabi siya ng totoo. Wala siyang itinatago. Ngayon, itong mga nadadawit na mga putang inang mga magnanakaw na politiko na pinangalanan, uma-appear ba sila? Nagpapakita ba sila sa Senado, sa mga hearing-hearing? Hindi. Kung si BP Sara Duterte ay humaharap kahit mag-isa doon sa mga hearing-hearing na inaakusahan siya, bakit itong mga ito? Na mga dating nag-aakusa, hindi makaharap ngayon. Kayo na ang bahalang magsabi kung bakit. Ngayong taon, inilipat daw ng Kamara ang pondo na nakalaan dapat sa classrooms. Kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Yeah. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay
1 billion. Ang mga Matindi. 5 billion, ang naiwan, 1 billion na lang. Ganon sila kadupang, mga kababayan. Hindi pumayag si VP Sara Duterte, pero wala pa rin nagawa si VP Sara Duterte. Maliban doon sa 10 bilyon, kinuhanan pa rin nila yung 5 bilyon. Ang natira ay mahigit 1 bilyon. So, doon mo makikita ang kasupangan talaga nila. akusasyon ni VP Sara ay may patunay daw ng mga dokumento. Oh, ayun Kabilang nga, daw yan sa mga dahilan ng bise kaya siya nagbitiw bilang Education Secretary. Kaya hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ang mga paratang ni VP Sara, tinabla ni Congressman Zaldico sa pagdinig kanina ng Kamara. Giit ni Ko, paanong mangyayari ang sinasabi ni Duterte na kontrolado nila ng House Speaker ang budget kung dumadaan naman ito sa proseso. Hindi lang naman daw sila ni Romualdez ang bumubusisi niyan, kundi maging ang mahigit 300 kongresista at 24 na senador. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Dagdag pa ni Ko, iniiba lang ni VP Sara ang iniiba, usapan imbis iniiba. na ipaliwanag ang kanyang budget at kung paano niyang ginastos ang pera ng bayan. Marami raw siyang isyong dapat sagutin. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit Mali daw pagkasasama. Pucha, sinabi na nga ng COA na walang pagkakamali. Nagkaroon ng konting revision ata doon sa mga papeles, pero nasagot po yan. Unqualified opinion nga sabi ng COA, di ba? Paulit-ulit. Mula 2022, 23, 2024, unqualified opinion. Di ba? So ngayon, Zaldico, kumusta na? Mukhang na iba yung istorya. Mukhang nagbago ang ikot ng mundo. Ang tatapang nyo dati, 125 million. Putang ina, yung 125 million, 3 maleta lang yun. Doon sa 48 na maleta na hinahatid sa'yo. Oo. Di ba? Ano ba yun? 48 million times 48 sa loob ng 1 linggo, 3 beses. Tapos, init na init kayo dun sa 125 billion ni BP Sara. Million. 125 million ni BP Sara. What the fuck? Yan ay nagpapakita ng kaswapangan ninyo at nagpapakita na kayo ang naglilihis ng issue. Kayo ang nag-divert ng issue. Wala ka nga ngayon dito magpapagabot ka sa Amerika kung saan-saan ka na napunta. Diba? Kung wala kang kasalanan, sinasagot mo yung pinupukol sa'yo. Si VP Sara at yung mga pinaparatangan nyo dati, pag pinatawag nyo, pumupunta. Pero kayo nasaan kayo? kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd. Malala ang korupsyon. Malala ang korupsyon sa DepEd. Butangan na kayo pala yun ng urap 5 billion, natira na lang 1 billion. Diyos ko. My God, I hate drugs talaga. So ngayon, may naniniwala pa ba sa inyo? Wala na. Samantalang, nung si VP Sara Duterte, yung Department of Education ay nabigyan ng ng pagkilala ng pinaka masipag na ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga akusasyon ni VP Sara. Ayon naman sa palasyo, obvious na hindi totoong 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Hindi talaga 2 lang. Pero Zaldico nasaan ka na? Harapin mo.
binabanatan nyo si VP Sara, 125 billion, million, ha? 125 million. Puta, mali-maleta na pera, inahatid sa bahay mo, sa Bali Verde. Hoy, sagutin mo yan. O, ano sabi ni Malacanang? Hindi lang daw dalawa ang may hawak. Oo naman, alam naman natin yan, na hindi lang dalawa. Actually, mali doon si VP Sara Duterte na hindi lang talaga dalawa. Dalawa yung gumagawa ng pera. Ito yan. Kaya nga ayaw pumayag ni Marcos Jr., sabi niya hindi lang dalawa ang may hawak ng pera dyan. Ang totoo ganito, ang gumagawa ng pera, mag-amo. Yung mag-amo, Saldico, Martin Romualdez. Siyempre, sila yung pipirma-pirma dyan. Siya mag-appropriate. Kaya nga appropriation, siya mag-appropriate, siya mag-segregate, siya mag-disseminate ng pera. Mag-hati-hati kung saan ahensya to, saan dadalhin. Siyempre, pagdating sa mag-amo, may pera na. Oo. Hindi natin alam kung paano nila pinaghati-hatian yan. Kung magkano man yung nakulimbat nila, depende sa usapan nila, kung ano yung usapan nila. Ang problema dito kasi, mga kababayan, baka nagkaonsihan sa partihan. Baka mayroong nagswapang na hindi sumunod sa kanilang usapan. Kaya ayan, ngayon naglalaglagan. Naglalaglagan na sila, mga kababayan, di ba? Ayan, kanya-kanya na silang paliwanag, kanya-kanya na silang hugas ng kamay, pero balang araw, mako-corner din yung mga yan. Ngayon pa na halos lahat ng Pilipino alam na yung nakawang ito. Di ba? Ginawawa nila ang mga Pilipino. Ngayon, mararamdaman din nila kung papaano ang maging kawawa, kung papaano kawawain. Tatanggapin nila ang pinakamabigat na karma. Sasaluhin nila ang galit ng milyong-milyong Pilipino na pinagnanakawan nila. Di ba? Nako, delikado kayo dito. Oo. Noong September 21, munti ka na di ba? Munti ka na Noong September 21. Noong September 21, nakapagpigil pa yung mga tao. Kasi noong September 21, nagkakalituhan yung mga tao. Iba-iba yung sinisigaw. Merong ayaw pag-resignin si Marcos. Merong gustong pag-resignin si Marcos. Merong gustong pag-resignin si VP Sara Duterte. Wala namang kinalaman si VP Sara Duterte. Di ba? So, nagkalituhan noong September 21. Pero ngayon, maliwanag na sa mga Pilipino. Di ba? Pagkatapos magsalita ni Orly Gutesa, naintindihan na ng tao kung sino talaga ang magkakasabwat dito. Di ba? Nabanggit pa nga yung Malacanang dun, di ba? Nabanggit yung Malacanang. Pero, ngayon, ang pinakamatindi at ang realidad, na back to you sila. Na-back to you sila, mga kababayan. So, yung dati na pagbibintang-bintang nila sa mga Duterte, sa nagdakaw ng pera, pero bumalik po sa kanila. Bintang sila ng bintang, pero sa totoong buhay, sila pala yung swapang. Diba? Paulit-ulit niya Paulit-ulit na binabanggit yung mga pangalan. Doon sa issue nila kay VP Sara Duterte, may testigo ba na lumalabas? Wala. Walang lumalabas na testigo. Pero dito, kaliwat kanan ng testigo, binabanggit pa ulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng mga tarantado. Diba? So, akala nyo, dahil marami kayong pera, matatakbuhan nyo yung kasalanan ninyo. Ikaw na mismo, Saldico, ang nagsabi na matatalino ang Pilipino. Hindi kayo makakapagtago sa mga Pilipino kahit saan kayo magtago, kahit saan kayo magpunta. Sisingilin kayo ng mga Pilipino sa ginawa ninyo sa bansang ito. Pagkakaalam ko, marami nag-aabang sa inyo kung nasaan ka man, Saldico. Diyan sa Madrid, Spain ka daw, marami na Pilipino nag-aabang sa inyo diyan sa Four Seasons Hotel na yun daw tumutuloy yung mga premyadong tao diyan sa Spanya. Yaman talaga, no? Yaman. So, ngayon, mga kababayan, pilit pa rin nilang itinatanggi, pero karapatan naman nila yan. Ano ba yun? The accused remain innocent until proven guilty. Diba? Yun naman nakalagay sa batas Pero kahit anong tanggi nila, wala nang naniniwala Kahit tingnan nyo sa social media. Sa mga comments sa social media. Kasi nga, yun ang nakikita ng tao sa kanila. Yung mga salita nila, yung mga galaw nila, yun na mismo ang nagpapatunay na ganun sila. Yun na mismo ang nagdidiin sa kanila. Tulad nito, Three friends in Congress. Well, it's like everyday kasama ko si speaker. Speaker. Everyday nag-focus group discussion kami si JJ Suarez. Ay! Si Don Gonzales. Nako po!
Lagi yun namin pinaplano every day. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Nagpaplano sila, what's good for our country, what's good for our people. Sa tingin nyo, yung plano nila natupad. Para iba yung natupad. Iba yung planong natupad nila. So araw-araw na sila mag-ausap eh. Pero, yung pagpapaganda ng Pilipinas, yun ang hindi natin nakita. Bakit kamo? Kasi nawawala yung mali-maleta na pera ng Pilipino. Di ba? Ako naniniwala ako na hindi lang naman yan si Romualdez, hindi lang yan si Saldico. Tandaan yung mga binanggit ni yung mga binanggit ni Saldico, nagtaasan yung mga salin. Naging bilyon. Sa mga 100 millions before ng 2022, ngayon, billions of pesos na ang salin nila. Tandaan nyo, mga kababayan, na sa isang sindikato, hindi po pwedeng binubuo lang ng 2 tao o 3 tao. Marami yan sila. Di ba? Iba paano sila papaniwalaan ng tao? Kitang-kita sa katawan nila yung pagbabago. Lahat sila nagsilobo. Hindi lang physical yung naglumobo, kundi pati mga bank accounts nila nagsilobo. Di ba? Paano ka makakabili ng eroplano? Paano ka makakabili ng ganito? Kung matapat kang politiko, sige nga. Makakabili ka ng 2 eroplano, helicopter, kung tapat kang politiko ka, makakabili ka. Pero sila, yun, no? Tumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Nako po, yan ang sinasabi, Di ba? Ano ba yung lavish? Lavish na yaman. Di ba? Makakabili ka ba ng ganyan kung ikaw ay batinong politiko ka? Sa tingin mo, sa sweldo mo sa politika, makakabili ka ng ganyan? Hindi. So yan po ang assets ni Romualdez na nakarating na sa Malacanang. Bakit? Walang hiya ka, putang ina ka. Kami nga, wala kaming eroplano, tapos ikaw 2 eroplano mo. Kaya yan. Yari ka. Diba? Walang sinabi si Diskaya. Diba? Si Diskaya, bilib na tayo no? Manghang-mangha na tayo, nagulat na tayo doon sa mga sasakyan ni Diskaya na 42 million. No? 20 million, 10 million. Pero ito pala, 2.3 million. Billion. Diba? Rangyang-rangya na tayo sa mga kotse ni Diskaya. Pero ito, si Martin, may jet plane. Ang lupit. Saan kaya nanggaling na alkansya ang perang pinabili niya? Diba? Yung may-ari ba ng ABS-CBN, may aeroplano? Parang wala, diba? Yung may-ari ng GMA7, may aeroplano ba sila? Parang wala naman, diba? Pero si Kuya Martin, 3 taon lang, nagkaroon na ng jet plane. Diba? Ngayon nga, yun ang problema kasi. Ba't nyo pinapaliwanag kung saan ang galing yan? Diba? Pero, hindi rin magpapahuli si Kuya Saldi. Si Kuya Saldi ninyo, meron din. Meron ding entry si Kuya Saldi. Magpapakabog ba naman siya sa top 3 friends niya, diba? Top 3 Romualdez, top 3 friends. Diyan sa Kongreso. Siyempre, hindi siya magpapakabog. Si Kuya Saldi. Kuya Saldi, flex that motherfucker. Flex that. Pinapa-freeze na ng gobyerno ang hot. Kaya naman, sabi ko, flex, hindi freeze. Pinapa-freeze na wala. Tuloy. Los 5 bilyong pisong air assets ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Target din ang luxury vehicles ng iba pang dawit sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. 11 air assets worth nearly 5 billion pesos ang kinumpirma ng DPWH na pagmamay-ari umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dyan ang isang Gulfstream 350 na nakakahalaga ng $36 million, 2 Augusta Westland AW1398 na $16 million each, at ilan pang mga chopper. Nahaharap na sa freeze order ang mga asset na ito. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them
what to do with these assets. Una nang kinumpirma ng Kamara na pumuntang Estados Unidos si Ko para sa umano'y medical treatment. Pero ayon sa mga dokumentong nakuha ng Politico.com, bound for Madrid, Spain ang kongresista ngayon. Batay sa flight records, umalis si Ko sa Dubai alas 8 ng umaga ngayong araw. At expected dumating sa Madrid Airport ng 7:20 PM Manila time. Bukod pa riyan, nakakuha rin ng Politico.com ng kopya ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration and Checkpoints Authority. Ayon sa dokumento, issued ang isang 30-day visit pass para kay Ko mula September 16 hanggang October 16. Sa eksklusibong video na nakuha ng Billionaire News Channel, kita si Ko sa airport sa Singapore kung saan umalis siya 12:15 ng umaga via Emirates. First class ticket umano ang binook ni Ko at binayaran in cash. Revoke na ang travel clearance ni Ko matapos siyang madawit sa flood control scandal. Ayon sa ilang former DPWH officials, minsan na raw siyang nag-deliver ng 1 bilyong pisong kickback na nakalagay sa mahigit 20 maleta sa penthouse ni Ko sa isang hotel sa Taguig. Bukod kay Ko, target din ng yaman ng 26 na taong dawit din sa investigasyon. Nahaharap din sa freeze order ang vehicle assets worth 474.4 million pesos, kung saan ang malaking bulto pagmamay-ari ng mga diskaya sa halagang 218 million pesos. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumigay ng mga sasakyan na ito, dito sa mga tao ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Ayan. So bago kayo bumili ng sasakyan, tanongin nyo muna ha, kay diskaya ba ito? Pag hindi kay diskaya, safe kayo. Pero pag sinabing kay diskaya, huwag nyo nang bilhin. Nag-issue na rin ng DPWH ng show cause orders sa 10 regional directors lavish at district lifestyle engineers. Pinagpapaliwanag sila sa loob ng 5 araw patungkol sa kanilang lavish lifestyle, substandard projects at sa umano'y non-cooperation sa isinasagawang investigasyon. Kasunod ng show cause orders, ang pagsasampa ng administrative charges, oras na makakita ng malakas na ebidensyang may anomalya o korupsyon. Ano pa ebidensya? Ano pa ebidensya ang hinahanap nyo? Wala ka nagawa. Nasaan na yung pera? Doon pa lang susugin mo kung nasaan yung pera, wala ka na makikita doon. Doon pa lang, ano pa hanapin mong ebidensya? Di ba? Sabi ko naman, i-flex hindi i-freeze pero, kailangan talagang i-freeze yan. Pag galing sa nakaw, kailangan bawiin. So, lahat na na-acquire nila sa pagnanakaw, babawiin niya ng mga Pilipino. Di ba? Kahit magtago pa kayo, kahit itago nyo pa kung saan-saan kwarto yung mga pera nyo, basta mahahanap at mahahanap ng mga Pilipino yan. Diba? Kahit magtago pa kayo sa saya ng nanay ninyo, mahahanap kayo ng mga Pilipino. Pero nasaan ba talaga si Zaldico? May nagsasabi Singapore, may nagsasabi sa Dubai, Amerika, nasa Spain. Pero ito, pinakabuong detalye. Tingnan natin. Where in the world is Zaldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying Garen, tigil-tigilan mo kami. that maybe if he resigns, Mag-resign kayong lahat yan sa Kongreso, buwagin na yung Kongreso na yan. kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi. Yaan, dyan nagtatago yung mga magnanakaw sa Kongreso. Yeah. Dahil hindi niya mapapauwi, I was saying like maybe I just need to take Tayo naman yung dig-back siya mo, hindi pa nasasagot. Command responsibility kasi it happened. Ano mo piruin mo ito may kasalanan nito sa mga Pilipino Maraming namatay dahil dito Ngayon, congressman pa rin. Putangin ng Pilipinas na to. It happened in Mahirap the Congress.
Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical Utangin na ako presidente ng Pilipinas, bukas nandito na yan. Maniwala kayo. procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16, natatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo. Paano di aalis Di ba? Natiktikan sila mga Pilipino doon sa New York Di ba? Alam ng mga Pilipino doon kung saan siya nakatira. Siyempre, aalis siya doon. Puta babatuhin siya doon ng mga kamatis. Sa House Committee on Ethics, sinavotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Ito na yung panahon Di ba? Naakusahan ka, sagutin mo na. Ano pang lugar-lugar? Si BP Sara Duterte dati ginigipit nyo iniimbitahan nyo na ibitahan Nagtatrabaho yung tao, pero sinipot kayo. Ngayon, ba't kayo nagtatago? Nasa Madrid ka pala ang dami pa namang Pilipino dyan sa Madrid, Spain, di ba? Buwang nag-aabang sila doon sa Four Seasons Hotel, Madrid, Spain. No? Inaabangan ka daw dyan sa Saldico. Pakikita ka sa mga Pilipino dyan sa ibang bansa. Gusto ko raw nila makita Pero hindi ko alam kung bakit gusto ko nila makita. Alam mo, kapag nakagawa ka ng kasalanan, kahit saan ka magpunta, kahit saang sulok ng mundo ka magpunta, na may Pilipino, hindi ka makapagtago. Diba? Lalo-lalo na, galit ang mga Pilipino sa inyo. Diba? Kahit saan ka magpunta, mahahanap ka. Diba? Wala ka palang kasalanan, bakit nagtatago ka? Diba? Magpapagamot ka sa Amerika, bakit nasa Europe, nasa Singapore, nasa Spain, nasa France? Sana all. Diba? Pasyal-pasyal kayo, tapos yung mga ninakawan nyo, naghahanda naman sa bagyo. Kasi may paparating na bagyo. Kayo, ang sasarap ng buhay nyo, yung nagpapasweldo sa inyo na ninanakawan nyo, halos malunod sa baha dahil ninakaw nyo yung pang-ayos ng baha. Nasa na siya? Sa Spain, di ba? Spain. May bagong impormasyon si si Crispin. Nasa ano daw? We're working on it. Yes, I'm asking sige. Assistant Secretary Eli Cruz to help us with the Blue Notice. But of course, the statements of Saldico, we're still digesting them for these to be properly. We're still digesting all of it. Kasi nga, massive yung information na dumating na past 2 days. Talaga? Lupit digest everything. Ano yan? To give us information on their whereabouts and how they're going about their business. Para person of interest yan sa because Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. Patay ka, Saldico. Kakasuhan ka na, tapos may blue notice ka pa. Talagang nilaglag ka na. Ano pa gagawin mo? Papayag ka ba? Papayag ka ba na ikaw lang ang malulunod? Tapos yung mga kasama mo, ligtas. Well, ako hindi ako papayag doon. Di ba? Pero tanong, totoo naman kaya ito sinasabi ni Crispin? Pero ganun pa man, totoo man o hindi, Saldico, hindi mo matatakasan ang Pilipinas. Dahil sa lahat, sa buong mundo, kahit saang bansa, may Pilipino. Sa sobrang galit ng Pilipino sa inyo, hindi ka makakapagtago. Kahit saan ka magpunta, susundan ka ng mga Pilipino, aabangan ka. So, nasa France naman pala ngayon. Mga kababayan dyan sa France. Kung nasa France siya, kung nasa Spain, kayo na bahala
Huwag nyo sasaktan. Ha? Huwag nyo sasaktan. Ang gawin nyo, ilagay nyo sa ilagay nyo sa karton. Ipadala nyo pabalik sa Pilipinas. May pananagutan yan dito. Ha? Yung mga kasama niya nagtatago na rin dito sa Pilipinas. Ayaw na magpakita. Alam nila, galit ang mga Pilipino eh. 'Di ba? Muntik na nga mapasok yung Malacanang eh. Pati yung nasa Malacanang, di na rin lumalabas. Yung nagnakaw kayo, di kayo natatakot. Tapos kayo nagalit ang Pilipino, takot kayo. So ito, mga babae, marami pang mangyayari dito. Kanya-kanyang tanggihan, kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang hugas ng kamay. Ha? Pero alam na natin yan. Alam na natin yan. Ang gusto natin, may mapanagot dito. Di ba? May mapanagot. Kasi putang ina, bilyon-bilyon pera nawawala sa Pilipinas eh. Asarap sana ng buhay natin, di ba? Ang ganda sana ng mga kalsadang nilalakaran natin. Ang ganda sana ng mga tulay na dinadaanan natin. Ang ganda sana ng airport natin. Ang ganda sana ng mga school natin. Ang ganda sana ng mga hospital natin. Kung hindi lang ninanakaw ng mga ito. Di ba? So marami pa mangyayari dyan. Ha? Kanya-kanyang palusot yan. So ang dami na nating nawalang pera. At ang sabi ni Atty. Guanzon, mga kababayan, walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Di ba? Totoo naman yon. Pero ang kaso, putya, walang Marcos Jr. kung walang Duterte. Pero wala, di ba? Duterte kasi nagpanalo. Pero absuelto si BP Sara dyan, di ba? Absuelto na ang mga Duterte dyan kasi magkaaway na nga sila eh. Nabudol eh. Sabi na kasi sa inyo eh. Si BP Sara kasi, di naniwala sa tatay niya eh. But anyway, wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan. So, let's see what will happen to this investigation, mga kababayan. At ang hinihintay lang natin, mapanagot talaga yung talagang mastermind dito. Kasi hindi biro ito. Billions of pesos ang nawala sa kaban ng Pilipinas. Puta, napakaraming magagandang eskwelahan na yan. Napakaraming magagandang ospital, kalsada, park, tulay, airport. Pero ngayon, wala. Worst na naman. Pagdating sa airport, kalsada, infrastructure, worst na Pilipinas. Bakit? Puta, nawawala. Yung sangkaterbang maleta ng punong-puno ng pera, ayun, dinideliver sa kanila ng mga putang ina. Di ba? So mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na video. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Goodbye.